Hi guys, Miguel Love shoutout sa ating lahat ng dyan at kumusta? Ayan guys meron ako ipaparinig sa inyo tungkol dun kay BBM. Actually, no, talamak naman na talaga ang mga usapan dito sa social media about sa kanya na siya ay nagda-drugs, or nagko-cocaine, or yun na nga, nagpupulburon, mga ganyan-ganyan, at dumaan na sa sistema ng hearing sa Senado lahat-lahat. So, kahit na hindi pa talaga napatunayan na kasi nga nagpa-drug test siya, tapos sabi naman sa drug test negative. No? Pero hindi pa talaga napatunayan na siya talaga positive sa isang drugs at nagko-cocaine. No, hindi pa natin talaga masasabi sa sarili natin na siya na nga nagda-drugs na nga, ganito ganyan. Pero ang point lang natin dito guys, sa lahat ng mga nagsasabi laban sa kanya at nagsasabi about dun sa tungkol dun sa paggagamit ng illegal na gamot, na illegal na ipinagbabawal na gamot, ano? Illegal na pagbabawal pa, di ba? Hindi lang yung nagbibigay ng mga dokumento kay Maharlika tungkol dun sa drugs na yon, dun sa Padilla Leaks, at hindi lang si Sir Jonathan, si Agent Jonathan Morales. Hindi lang si President Duterte at meron pang iba. So guys, pakikinggan natin si Madam Kusiting, no? Kasi si Ma'am Nikki Kusiting, isang senador before. At yung asawa ni Madam Kusiting ay nagtatrabaho before sa tatay niya. Tatay ni BBM. So guys, kahit na anong gawin nating pagtapal o para takpan yung mga ito tungkol dun sa kanya, tungkol sa ating Pangulo ngayon sa bansa natin, na hiwang ko kung kaya pa ba natin, kaya pa ba natin sikmurain yung mga ginagawa niya, kaya pa ba natin sikmurain yung mga nangyayari sa kanya. Okay guys, pakinggan natin si Madam Nikki Kusiting, okay? As candidate today, before, it never worked. All they did was go to the disco. They were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, people who know him. Di ba? So, yung mga taong nakakaalam sa kanya, tungkol sa mga ginagawa niya, tungkol dun sa mga niya before, makapagsabi. So, bukod dun sa nagsasabi o nagbibigay ng information dun kay PDEA Agent Jonathan Morales, iba din yun. Kasi tandaan natin, noong mga panahon na ito, nagsasalita si Madam Nikki Kusiting, nito yun nitong tumakbo siya sa pagka-presidente. Babalikan natin sa panahon ng 2012, talamak na ang droga sa bansa natin that time. Isa siyang senador. Kasi nga, 2012 siya senador. No? So, nawala siya sa bilang senador noong 2014. So, tumakbo siya pagka-vice president that time. Ang dami niyang mga tinatawag nating kasimplangan sa buhay niya. Okay? Ngayon, nung tungkol dito sa drugs na to, naririnig niyo naman si President Duterte na nagsasalita tungkol dun sa kanya, di ba? Ngayon, nagsasalita si Maharlika, nagsasalita si Agent Morales, nagsasalita si Madam Nikki Kusiting. Sa mga panahon na yon, isa siyang senador. So, nung mga time na wala siya sa katinuan niya, kasi nga syempre once na ang tao na nagda-drugs na o gumagamit na ng mga ganyang klaseng drugs, ay hindi mo na talaga maaasahan sa bagay na yan. Noong panahon ni Noynoy Aquino, 2014, kung maalala nating lahat, okay? Diba, nagkaroon tayo ng Yolanda. Nagkaroon ng storm surge sa Tacloban. Noong 2014 na nagkaroon ng storm surge sa Tacloban, ano ang posisyon ni BBM sa bansa natin? Isa siyang senador.
So saan siya nung mga time na yon nung nagiging nagkaroon ng Yolanda at storm surge doon sa Tacloban? Andun ba siya? Wala. Di ba? Ngayon, sasabihin niya dito sa mga tao na to, ngayon na, nung last, how many days, last week, na sinabi niya na walang nagawa ang administrasyon. Since nung panahon ni Noynoy Aquino at panahon ni President Duterte, walang natapos, walang nagawa doon sa mga biktima ng Yolanda. Guys, ito lang, nung mga panahon noong 2014, senador siya, may naitulong ba siya? Wala. Ewan ko lang, hindi natin alam, baka doon sa mga kamag-anak niya, o kalugar ng nanay niya, di ba? Ngayon, sino ang naandun? Si President Duterte. Sa panahon ni Noynoy Aquino, bibilangin natin from 2014, ang daming perang dumaan sa kamay ng administrasyon ni Aquino. May nangyari ba? Kung tutuusin, umabot pa ng 2016 bago ang eleksyon, si Noynoy Aquino pa rin ang presidente nung time na yon bago naupo si President Duterte. Pero from 2014, 2015, and 16, kahit sa isang taon na yon, nakikita nyo naman yung pabahay ni Abnoynoy nung time na yun sa Yolanda, di ba? Parang kulungan ng mga aso. Oh. Ngayon, ang pera na, ang dami-daming pera na natanggap nila saang nanggaling sa ibang saang bansa na nanggagaling. Ang daming pera na tulong. Wala nga. Kung tutuusin, kung ibinuhos talaga yun, si Antimano, meron nang napagawa. Nung dumating si President Duterte, ang sabi ni itong si mayor nila ngayon dyan, na si Romualdez, ang sabi niya na 6 years sa panahon ni President Duterte, siya ang presidente pero hindi natapos at hindi natuloy-tuloy ang pagpapagawa na pabahay tulong para sa mga biktima ng Yolanda. Why? Kasi nga dumaan tayo sa pandemic noong 2020. Nag-start ng 2019 November, pero okay, nag-lockdown at nag-start ang lockdown at wala, bagsak ang ekonomiya natin noong 2020. So ngayon guys, nag-start si President Duterte noong 2016. 2017, nag-start na ang pabahay para ituloy-tuloy ang pabahay doon sa Yolanda. Yes, meron. Kaya lang nag-stop siya nang dahil nga dumaan tayo sa pandemic. Nagkaroon ng COVID. So nakafocus ngayon ang bansa natin sa COVID kasi nga hindi lang problema national kundi worldwide. Kaya nahihirapan ang bansa natin, lalong-lalo ang presidente natin kung saan siya kukuha ng pangtusto sa mga pangangailangan ng mga tao, especially na yung mga natitigil sa trabaho. Kasi no work, no pay. Nung time na yun, so yung bansa natin bagsak ang ekonomiya. Mabuti nga, nakabangon tayo. How much more pa kung si BBM ang nagiging pangulo ng panahon na yun, o kung si Abnoynoy ang pangulo ng panahon na yun, ano ang mangyayari sa bansa natin? Wala. Nga. Tapos sasabihin niya, sa loob ng 6 na taon, hindi na tuloy-tuloy ni President Duterte ang trabaho, natural. Kasi nga, buong bansa, hinarap ni President Duterte kung saan niya kukunin ang para ipapakain dun sa mga tao na wala nang kinakain dahil sa lockdown at walang work. Diba? Kaya nga nauso ang ayuda nang dahil dun sa COVID. Ngayon, kung sasabihin niya na hindi napansin, bakit ang mga Romualdez nagpahanggang ngayon naandyan pa rin sa kanilang posisyon sa Tacloban? Ilang Romualdez? 2 Romualdez? Anong ginagawa ngayon ni Congressman Romualdez, ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos? Wala, puro ayuda. Hindi sana, itinuloy-tuloy niya sa mga pangangailangan doon sa biktima ng Yolanda. Sintido común na lang yun guys, di ba? Kasi nga, itong nagsasalitang presidente natin, bangag. Baka rin, bangag na rin din tong mga ito. Na nagsasabi na sa loob ng 6 na taon, hindi na tuloy-tuloy ni Presidente. Natural, dahil dumaan tayo sa pandemya. Kung ilang taon yun na inilaban ng Pangulo natin, saan niya kinukuha yung pangtustos niya para dun sa mga tao na nasalanta sa pandemic.
Buong mundo yun.